Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, pag-uusapan natin, bakit nga ba nagre-required ng unboxing video ang mga online sellers? Bakit nga ba? So wag na natin patagalin. Let's go! So, ano nga ba tong unboxing video? Ito yung pagbubukas natin ng ating mga parcel na kinukunan natin ng pictures. Di ba usually tayo, uso na ngayon yung mga unboxing, tapos ipopost natin sa social media. So, yung mga seller, nagre-record din sila. So, ano nga ba ang reason nila kung bakit nila tayo nire-record ng unboxing video? So, number one reason is preventing fraudulent item. Naniniguro lang kasi si seller kung yung bang nirereklamo mong return and refund is legit. Baka kasi mamaya, gawa-gawa mo lang, baka mamaya iisipin ni seller, binobogus mo lang siya. Pag binuksan mo, is videohan mo. Kung yun ba yung item na pinadala niya sa'yo. Baka mamaya, iba yung nirereklamo mo. Tapos, isusoli mo sa kanya, iba pala yung item doon sa ipinadala ni seller sa'yo. Kaya, nire-required nila yan. Tinitingnan nilang mabuti. Diba sabi nga nila, video while unboxing, side to side, left side, right side, at saka sa buong box habang binubuksan mo. So, next reason kung bakit rene-record ni seller ang video while unboxing is to demonstrate the issue. So, mas madali para kay seller na makita ang problema ng kanyang item o yung nire-reklamo mong order kung i-video mo. Halimbawa, yung damit, may butas, may punit sa gilid. O kaya dito sa sleeves, yung ilalim ng sleeves, may punit. Bakit nagkaroon ng punit? Vivideohan mo yon. Siyempre, papakita mo sa kanya, natastas, nabutas, kung ano-ano pang mga damages. Mas makikita ni seller kasi yon kapag video. Okay? Mas maa-appreciate ni seller kung nasa video yon. Siyempre, sasabihin ni seller, pinadala ko naman ng ayos yan. Walang punit, walang damages, correct ang kulay, correct ang size. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, may damages. Siyempre, pag binidyohan mo yun, eto kasi seller ang problema, pinadala mo sa akin, tama naman yung size, tama yung color, pero may damage sa bandang sleeves, may punit, at saka merong tastas. So, another reason kung bakit nagre-required seller ng video while unboxing is to provide evidence. Kailangan may mapakita ka sa kanyang ebidensya para makita niya bago niya i-approve yung return and refund mo. Kapag ni-require ni seller na video while unboxing, minsan iba ang dating niyan sa mga buyers. Diba? It can be a problematic issue. So, ano-ano ba itong mga problematic issue na to? So, number one is privacy. Privacy concern ng buyer mo. So, bakit pa ako magvi-video? Hindi naman lahat ng tao techie. Hindi lahat ng tao iisipin pa na magvi-video ako while unboxing. Siyempre, kapag andyan na yung parcel ko, andyan na yung order ko, iisipin ko pa ba na i-video o kukunin yung cellphone ko na pipicturean ko o i-videohan ko. Siyempre, ang gagawin ko, i-unbox ko na lang. Pag may nakita akong issue o damage, tsaka ko lang kukunan ng picture, but not video. Kasi, may mga tao na
ayaw ng camera. Kumbaga may tinatawag silang camera shy. Ayaw nilang ma-expose yung kanilang face, ayaw nilang ma-expose yung kanilang house o yung surroundings nila. Lalabag ang privacy nung buyer. Kaya ayaw nila ng video while unboxing. So, kung ayaw ng buyer na i-video yun, respeto na lang natin. So, number 2, problematic issue is lack of transparency. Hindi sinasabi ni seller na meron siyang ganyang rules sa kanyang shop na no return, no exchange, kapag walang video. Hindi alam ni buyer na meron kang ganong rule sa iyong shop. So, hindi niya alam yon. So, kailangan kung magbibigay ka ng rule or any kind of rule sa iyong shop, kailangan transparent ka sa iyong mga buyers. Sabihin mo ganito na kapag nag-return and refund po kayo, meron po akong hihingi na video sa inyo while unboxing. Kasi yung iba hindi naman sinasabi. Sinasabi na lang yan kapag, halimbawa, na-receive mo na, ay, meron palang ganito. Paano kung ayaw ng buyer mo? So, next problematic issue is lack of trust. Yan. Kasi minsan, ang dating sa mga buyers, sa mga consumers natin, kapag hihingi tayo ng video, kumbaga parang walang tiwala yung seller doon sa buyer. Kumbaga, iba ang dating. Ito na nga, binibigyan na nga kita ng picture. Ito, sinasabi ko na nga sa'yo, tapos hindi ka naniniwala. Kumbaga, ang dating nun sa mga buyers, na palang tiwala to. Sa susunod, hindi na yan bibili sa'yo. Bibili na lang yan sa ibang shop. Reputation natin. Pero, most of the time, nawawalan sila ng gana, nawawalan sila ng interest doon sa shop na yon at doon sa seller na yon. Kasi, ito yung requirements mo. Binibigyan ng kakitang picture, ayaw mo pang tanggapin. Nga ba ang alternative na gagawin natin kung ayaw nating i-video para makapag-return and refund tayo? So, number 1, magbibigay tayo ng photos. Photos okay lang eh. Hindi ako nagre-record ng video sa aking mga buyers. Hindi. Photos lang. Yung clear photos. Anong nangyari? Lakihan mo naman yung i-wide mo naman yung range para makita ko kung ano ang naging problema, ano ang naging damage ng item. Basta maganda yung pagkakakuha ng picture. Tapos isi-send mo sa akin, okay na yun. Kasi yung iba yung sinira sa nasira. Okay? Iba yon. Kasi yung iba sinisira nila para makapag-return and refund lang sila. Ay, that's bad. Basta malinaw yung picture. Minsan nga may nag-order sa akin, na-receive na daw niya yung item, tapos yung box at saka yung item na in-order niya sa akin is pagdating sa akin is gulag-gulanit. As in sira. Isip ko nun, hindi sa'yo i-deliver ng rider kapag ganun ang itsura ng item. Punit pa nga lang yung pouch, may i-stock na yung sa hub. Sabi ko, padalan mo ako ng picture para alam ko yung nangyari doon sa item na in-order mo sa akin. Wala na daw, tinapon na niya. Hindi ko rin return and refund. Baka nga mamaya dinoloko ka lang. Baka maya modus lang. Hindi ko siya ni-required kasi photo nga lang ang hinihingi ko, hindi pa niya maibigay sa akin. So, I decline her sa pagre-refund. Kasi kung lalapit ka sa customer service tapos wala ka ring maipakitang photos, kahit photos, hindi ka pagbibigyan sa return and refund mo. So, another way para maipakita mo yung
problema mo sa item before making a return and refund is yung written description. Ano ba tong written description na to? Ito yung pakikipag-chat mo sa seller. Sasabihin mo sa kanya kung ano yung nangyari doon sa item na in-order mo. I-describe mo sa kanya through chat kung ano yung issue ng item na pinadala sa'yo ni seller. So, another alternative way na ipapalit mo kung ayaw mong mag-video while unboxing bago ka mag-return and refund is contact the customer service. Ako, minsan ganyan ang ginagawa ko eh. Minsan, dinecline ako sa return and refund ko kasi kulang yung item. Ayaw sumulat. Ayaw niya ayaw niya magbura. Para lang siyang ang tawag doon yung linagyan ng tubig. Ganun ang dating. Hindi niya ma-correct o hindi niya mabura yung word. Nga ako nagpadala ako kay seller sa chat ng seconds lang na video, siguro mga 30 seconds o 20 seconds na video. Sinulat ko, shinake ko, kahit anong alog ko, ayaw talaga. Sabi ko, iba na yata to. Shake ko daw ng mabuti. Alugin ko daw. Ganito. Ito yung correction pen. Inalog ko na siya ng ganyan. Tapos, kasi maririnig mo may tunog sa loob eh. Tapos sinulat ko, wala talaga ayaw. So, sabi ko, magre-return and refund na lang ako. Paki-accept na lang. Decline. So, no choice ako, lumapit ako sa customer service. Sabi ko, in-explain ko yung side ko. Ayaw talaga, pinakita ko na yung seconds na video, decline niya pa rin ako. And, nung tinulungan na ako ni customer service, wala nang nagawa si seller. Kasi mismong platform na ang kukuha ng pera na yun eh. Pabalik sa wallet mo. So, siguro magkano din yun? Nasa 300 din yun. Kasama pati yung shipping fee. Imagine 20 pieces na correction pen. Nasa 300 kasama yung shipping fee. Paano ko may bibenta yun? Kung ayaw Sagot sa akin, I'll deal with you later because I'm busy. So, wala nang nagawa si seller. Si platform na mismo ang kumuha ng bayad ko. So, thankful din ako kasi mabilis na ang return and refund ngayon.